Praise God. Alam niyo ho, we are blessed today. Sabi mo nga sa katabi mo, you are blessed today. Alam niyo ho, dahil ang mensaheng ibibigay sa atin ng Diyos ay mensaheng angkop na angkop, sa pinagdadaanan ng bawat isa at gayon din ng buong mundo. God's got you. Okay? Taas nga po yung kamay ng mga naglakad lang papunta ng church. Yun, mga naglakad lang, nandyan lang. Okay, meron ba dito na isang beses na lang kumain maghapon dahil wala kang choice? Okay. Meron bang, may mga hindi ba makatulog dahil malapit na ang end of the month? Kasi magbabayad na uli ng bills. Hindi po lingid sa atin ang pandaigdigang krisis. Okay, pangbuong mundo ito mga kapatid. At hindi natin maitatanggi na apektado tayo nito. Apektado na ba ang mental health natin? Okay, isip ng isip. Paano ninyo ito pinag-uusapan sa bahay? Anong mga measures ang binabalangkas ninyo bilang tugon? Tumataas ang gasolina at habang nagtataasan ng lahat, may mga nangyayari pa na hindi natin inaasahan. Kaya paano po natin binabalangkas ang lahat ng ito para tayo ay tumugon? Tanong mga kapatid, may dahilan ba upang mag-alala? Meron ho ba? Okay? Dahil sa krisis po na ito, hindi maikakaila na apektado po talaga tayo. At sa lahat po ng ito, isang bagay mga kapatid ang tinitiyak ng Diyos sa atin, kahit gaano kaimposible ang sitwasyon, sagot tayo ni Lord. Amen? He's got you. Sabi nga ng awit, He's got the whole world in His hands. Pwede ba nating palakpakan ng Diyos? Hallelujah. Now, alam niyo po, ang mensahe natin ngayon ay naglalayon na ipabatid sa ating lahat ang mga dahilan kung bakit wala tayong dapat ipag-alala sa gitna ng mga kaganapan na ito. Inuulit ko mga kapatid, para malaman natin, sa pamamagitan ng mensahe ngayon, na bakit wala tayong dapat ipag-alala sa gitna ng mga kaganapan. Pastor, sa totoo lang po, lahat ng mga nangyayari ay hindi maiiwasan na mag-alala. Totoo po yun. Pero ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng dahilan na sa kabila ng dapat nag-aalala ka, ay hindi ka nag-aalala. Kaya ang tanong mga kapatid, ilang beses ka na bang itinawid ng Diyos? Okay, isipin po natin, yung mga pangyayari sa ating buhay, ilang beses ka na bang itinawid ng Diyos? Halimbawa po, ilang volcano eruptions na po ang nagdaan sa ating bansa? Okay? Ilan na rin pong mga kalamidad ang ating naranasan, ang epidemya. At ang pinakamalupit, naaalala nyo pa po ba ang COVID-19 pandemic? Okay, naalala ho ba natin yan? Yung bang tuwing may dadaan na wangwang, sinusundan mo hanggang humina, kaninong bahay kaya yun? Parang gano'n, di ba? Parang takot tayong magbukas ng bintana, talagang lahat ng yon. Ilang beses naging issue ang pagtaas ng gasolina? Ilang beses na naging issue yan? Yung pagtaas ng bilihin, ilang beses na rin, di ba? At ang domino effect nito. Isama pa po natin yung issue ng korupsyon sa ating bansa. Idagdag nyo pa rito ang inyong mga personal na bagyo at pagsubok na inyo pong pinagdadaanan. Pero mga kapatid, look at you now. Tingnan nyo po yung mga katabi po ninyo. Mukha bang nagugutom? Ba't natawa ho kayo? Okay? Alam niyo po, ironically, nasa krisis ang Pilipinas. Okay? Nasa krisis po ang ating bansa, pero ang malaking problema ng mga Pilipino ay hindi ang pangangayayat. Hindi po yung pangangayayat. Kundi, ang isa sa matinding problema ng Pinoy ay kung paano magpapayat. Now, what is the point mga kapatid? Sa lahat ng pinagdadaanan mo, hindi ka kailan paman pinabayaan ng Diyos. Okay? Palakpakan natin ng Diyos. Hallelujah.
Itinawid ka niya noon, itatawid ka niya ngayon, nararamdaman niyo ho ba? Na patuloy tayong itinatawid ng Panginoon? At ano ba sa palagay ninyo ang gagawin niya sa hinaharap? God forbid na magtagal pa ang gerang ito. Ngunit magtagal man, the answer remains the same. Yes, itatawid ka niya, I've got you, sabi ng ating Panginoon. Kaya doon sa binasa po natin kanina, nais ko pong basahing muli. Sa Isaiah 43, 1-3, ito ang sinasabi ni Yahweh na lumikha sa iyo. Okay? Ito ang sinasabi ni Yahweh na lumikha sa iyo. Huwag kang matatakot sapagkat ililigtas ka niya. Tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog, hindi ka matutupok. Sapagkat ako si Yahweh na iyong Diyos, ang banal na Diyos ng Israel na iyong tagapagligtas. Mga kapatid, God is in the business of crossing us over. Okay? Ito ang patuloy na ginagawa ng Diyos. God is in the business of crossing us over. Bakit itinawid ng Diyos ang Israel mula sa pagkaalipin ng Ehipto? Naalala niyo po yung kwento? Sapagkat may magandang plano ang Diyos para sa kanila. Bakit itinawid ng Diyos ang Israel doon sa dagat na pula? Sapagkat nag-uumpisa pa lang ang plano ng Diyos, nagsisimula pa lang ang plano ng Diyos ng pagpapalaya sa kanila mula sa mahabang taon ng pagkaalipin. Ito po yung mga tanong, mga kapatid, bakit itinawid ng Diyos ang kanyang bayan sa 40 years na paglalakbay mula Egypt hanggang Canaan? Sapagkat ang plano ng Diyos, dalhin ang kanyang bayan sa lupaing kanyang inilaan para sa kanila. Sabi mo sa katabi mo, may plano ang Diyos. Imagine dapat 40 days lang yung biyahe na yun eh. Dapat 40 days lang. Pero inabot sila ng 40 years. Bakit, mga kapatid? Dahil paulit-ulit na naging pasaway ang Israel. Na-imagine nyo ba ang patience ng Diyos? Okay? Dapat ay pang 40 days lang ang ayuda. Pero sinustain niya sila for 40 years sa kabila ng katigasan ng ulo nila. At hindi lang po, mga kapatid, basta ayuda ang ibinigay ng Diyos, kundi complete provision. Pagkain, inumin, magic clothes, magic sandals, air conditioner during the day, heater during the night. Gaano katagal? 40 years. Ibig sabihin, binadgetan sila ng Diyos para lang sa layunin na na itawid sila. Itinawid sila ng Diyos for 40 long years. Eto pa, bakit po itinawid ng Diyos sa Jordan River ang mga Israelita? Sapagkat mag-uumpisa pa lang ang plano ng Diyos na patapakin ang kanyang piniling bayan sa lupang pangako. Bakit itinawid ng Diyos ang kanyang bayan sa mataas at matibay na wall of Jericho? Sapagkat plano ng Diyos na i-occupy ng kanyang bayan ang buong lupain. Bakit patuloy na itinawid ng Diyos ang kanyang bayan? Sapagkat hindi pa tapos ang proseso ng Diyos na maisakatuparan ang kanyang plano para sa kanila. Ang sabi ng Panginoon, I know the plans I have for you. Okay? Kaya itinawid sila dahil may plano ang Panginoon. At dahil dyan, He is committed to get you through every roadblocks. Titiyakin niya na mapagtatagumpayan mo ang bawat karanasang nais pumigil sa iyong landas patungo sa katuparan ng layunin niya sa iyong buhay. Now, ano ang pinapakita nito, mga kapatid? God is in the business of crossing us over. Di ba kanina binanggit natin, yung mga samot-sari na pangyayari, pero nandito pa rin tayo ngayon.
Tingnan mo nga yung katabi mo, siya ba talaga yan? Baka espiritu na lang yan, di ba? Pero sa kabila ng lahat ng ito, ang dami nating pinagdaanan, ang dami mo nang naisip na pagsuko, ang dami mo nang pagdududa kung mabubuhay ka pa ba. Pero nandito tayo ngayon. Why? Because God is in the business of crossing us over. At may dahilan bakit tayo itinatawid ng Diyos. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, may dahilan, kapatid. Halimbawa, tingnan niyo po ito. Itinawid niya si Joseph. Ginawan siya ng masama, di ba, ng kanyang mga kapatid. Ginawan din siya ng masama yung asawa ni Potiphar. Kinalimutan siya ng kanyang kaibigan sa kulungan. Subalit, anong nangyari? Itinawid siya ng Diyos mula sa kulungan tungo sa palasyo ni Parao. Itinawid siya ng Diyos sapagkat gagamitin siya ng Diyos upang iligtas ang Ehipto at ang kanyang sambahayan mula sa mahabang taggutom. Sa lahat ng pinagdaanan natin na ito, kahit kahapon lamang ay pwedeng may nangyari sa atin, last week, last month, o nung mga nagdaang taon sa ating buhay, ang tanong, bakit tayo itinawid ng Panginoon? Ito pa mga kapatid, itinawid niya si David. Okay? Kung paanong tayo ay itinawid din ng Diyos. Si David, hindi siya hinayaang lapain ng mga lobo at leon. Hindi siya hinayaan ni Lord na bumigay sa intimidation ng kanyang kapatid. Hindi siya hinayaan ni Lord na tirisin ni Goliath. Hindi siya hinayaan ni Lord na wasakin ni King Saul ang kanyang future. At sa pamamagitan ni David, pinagwagi ng Diyos ang Israel laban sa mga Pilisteo. At mula noon, ginamit ni Lord si David upang ipakita sa mundo ang glory ng kanyang bayang pinili. Kaya makikita natin mga kapatid, yung bawat pagtawid ng Diyos ay may magandang dahilan ng Panginoon. Amen? Di ba? Itinawid ng Diyos si Daniel sa kulungan ng mga leon. Itinawid niya si Shadrach, Meshach at Abednego mula sa apoy ng pugon na pinainit ng 7 beses. Mula sa nag-aalimpuyong dagat, sino ang itinawid ng Diyos? Si Jonah patungong Ninive. Hinampas ng malakas na hangin at malakas na alon ang mga alagad niya. Di ba? Sa gitna ng lawa, takot na takot po sila noon eh. Ngunit, itinawid sila ni Jesus sa kabilang ibayo ng lawa. At higit sa lahat mga kapatid, pakinggan po natin ito. Mula sa langit, bumaba ang Panginoong Hesus sa lupa sapagkat may plano ang Diyos. Ang itawid tayo mula sa ating kawalang pag-asa, nakaamba sa atin ang kawalang hanggang parusa sa impyerno, itinawid tayo ni Jesus sa pamamagitan ng krus nang mamatay siya para sa ating kasalanan. Itinawid tayo ni Jesus mula sa libingan nang mabuhay siyang muli pagkatapos ng 3 araw. Kaya isang araw mga kapatid, sa lahat ng mga pinagdadaanan, si Lord ay babalik upang itawid tayo at dalhin sa lugar kung saan wala ng sakit, wala ng karamdaman. Sa kalagayan na kung saan papahirin na po ang lahat ng luha. Sa kalagayan na kung saan ay tapos na ang ating mga pagdurusa. Sa kalagayan na kung saan makikita natin ang Diyos ng mukhaan, sa kalagayan kung saan makakapiling natin ang Diyos magpakailanman. Hallelujah! Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Anong ibig sabihin mga kapatid? Ano ho? Tumindi man ang tumindi ang nangyayari sa mundong ito, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Okay? Now, ano ang application dito mga kapatid? Kung itinawid ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo mula sa banta ng walang hanggang kaparusahan patungo sa buhay na walang hanggan, hindi ka ba niya itatawid sa krisis na ito na pansamantala lamang? Okay? Meron ba sa inyo dito balak mong mabuhay ng 1,000 years dito sa lupa? Kaya, tingnan niyo mga kapatid, no, lahat po ng ito ay pansamantala. Kaya kahit gaano kabigat
kahit gaano katindi, at kahit nasa kalagitnaan ka pa, lahat ng ito ay panandalian lamang. Okay? Lahat ng ito ay panandalian lamang. Pero ang maganda, hindi dahil panandalian lamang, itinatawid tayo ng Diyos. Okay? Itinatawid tayo ng Diyos. The truth is, I've got you, sabi ni Lord. Hanggat may plano pa ang Diyos sa buhay mo, anuman ang maranasan at pagdaanan mo, itatawid at itatawid ka ng Diyos. Okay? Now, let me make this question personal, Ano ba ang mga, meron na ring mga pinagdaanan? No? Ilang beses ka na bang itinawid ng Diyos? Ilan po sa atin dito, nakaranas po kayo na ma-ospital ng higit sa 3 araw o 4 na araw sa ospital? Meron ho ba? Ayan ho, di ho ba? At marahil ay ilang beses, no? At noong mga panahong yon, no, ano yung mga nasa isip mo? At kung ikaw naman ay mahal mo sa buhay, yung na-ospital, ano ang iniisip mo nung panahong yon? Alam niyo ho, sa aking pong buhay, 2 beses po ako na ospital. At ito pong huli, actually, nung pandemic, ay hindi ko lubos akalain, dineklara pala ng ospital, ng doktor, na ako ay 50-50 na. That time, ang alam ko lang, nanghihina ako, ang alam ko lang, para akong hinihingal ng ganyan. Pero yung palang araw at panahong yon ay nasa peligro na ang aking buhay. Pero itinawid ako ni Lord. Itinawid ako ng Panginoon. At ang dahilan, ito ay upang maging patotoo sa inyo na anuman ang maranasan mo, hanggat may plano pa ang Diyos sa buhay mo at may ipinapagawa siya sa pamamagitan mo, itatawid at itatawid kanya, tumaas ng tumaas man ang gasolina. Okay? Sige nga po, muli nating palakpakan ng ating Panginoon. Okay? Yes, iiyak mo lang. Iiyak mo lang. Kung ayaw mong magpakita sa tao, wag. Diba? Oh. Pero alam nyo, lahat niyan ay minsan mga tugon po natin. Hindi naman pare-pareho ang tugon ng tao . Yung iba dumadaan sa matinding problema, nakangiti pa. Diba? Yung iba naman dumadaan sa problema, halos talagang apektado pati mood. Diba? So, walang pintasan. In the end naman lahat tayo itatawid ni Lord. Amen. Di ba, no? Now, ito ang nais ng Diyos na ipakita sa atin. Now, ito ang tanong. Where does God's deep concern come from? Saan ba nanggagaling ang Diyos? Bakit tayo patuloy na itinatawid? Okay? Ang malalim na pagmamalasakit na ito ay nag-uugat po, mga kapatid, sa 3 katotohanan. At ito po ang nais nating pag-usapan, 3 katotohanan na kung saan dito po nag-uugat ang pagmamalasakit ng Diyos sa atin. Number 1, you belong to Him. Okay? You belong to Him. Sabi po dyan sa verse 1, Israel, ito ang sinasabi ni Yahweh na lumikha sa iyo. Anong sabi diyan? Huwag kang matatakot sapagkat ililigtas kita. Tinawag kita sa iyong pangalan. Ano ang sabi diyan? Ikaw ay akin. Kaya kung tinanggap mo ang Panginoong Hesus sa iyong puso at sa iyong buhay, tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas, ang sabi ng Panginoon sa iyo, ikaw ay akin. Yon ang katotohanan. Kahit gaano katindi, mga kapatid, ang nangyayari, ikaw ay pag-aari ng Panginoon. Kung paanong ang mga magulang, di ba, kapag may pinagdadaanan ng mga anak o may sakit o ano paman, dahil yan ay akin, yan ay atin, yan ay anak mo, lahat ay gagawin mo. Bakit? Sapagkat yan ay sa iyo. Amen ho ba, mga kapatid? Si Lord ang lumikha sa iyo, pagmamay-ari kanya, anak kanya, at bilang nagmamay-ari, alam niyo po ba, responsable si Lord sa iyo. Meron pong isang kwento, no? Isang kwento na ibinahagi ng isang mayamang lalaki
yung pinaka nakakatakot na karanasan ng kanyang buhay. Naganap po itong kwento na ito nung siya po ay nakasakay sa eroplano. At sa isang mahabang biyahe na nasa eroplano siya, biglang umilaw po yun, no, yung warning sign na fasten your seatbelts. Unang warning yon kapag may nararamdamang problema ang piloto sa paglipad. Okay? Ilang sandali pa, may isang kalmadong boses na nagsabi na hindi muna sila makakapag-serve ng drinks dahil inaasahan ang konting turbulence at pinaalalahanan ang lahat na siguruhin na nakasuot yung kanilang belt. Luminga sa paligid itong taong ito at napansin niyang marami sa mga pasahero ang nagsisimula ng kabahan. Okay? Maya-maya, muling nagsalita ang announcer at humingi ng paumanhin dahil hindi muna maihahain ang pagkain sapagkat may mas malakas na turbulence na paparating. Ibig sabihin, nasa himpapawid ka, yung parang gaganong-ganon yung eroplano. At sabi, mas malakas pa. Pagkatapos noon, ay dumating na nga sila sa isang bagyo na along the way. Umuugong ang kulog na halos malakas pa sa ingay ng makina ng eroplano. Nakita nila sa bintana ang pagguhit ng mga kidlat sa madilim na himpapawid. At sa loob lamang ng ilang sandali, alam niyo po, ang napakalaking eroplano ay parang isang pirasong kahoy na inaanod sa gitna ng malawak na kalawakan. Sinisiklot sila pataas ng malakas na bugso ng hangin at kapag galing sa taas, ang bugso, bigla namang bubulusok pababa ang eroplano na parang mawawasak na. Ganon mga kapatid. Inamin nung lalaki na nakaramdam talaga siya ng takot at dama rin niya ang labis na pagkabahala ng mga kapwa niya pasahero. Habang pinagmamasdan niya ang loob ng eroplano, nakita niya lahat ng pasahero takot na takot. Ang iba ay nagdadasal at ang iba ay nagpapanik na at halos nawawala ng pag-asa. Pero, tinan nyo, sa gitna ng lahat ng yon, napansin niya na mayroong isang batang babae na tila walang pakialam sa nangyayari. Sa palagay niyo po, bakit? Panatag ang batang ito sa kanyang upuan. Nakataas pa nga po ang mga paa at tahimik na nagbabasa ng libro. Sa maliit niyang mundo, yung batang yon, ang lahat ay payapa at maayos. Minsan ay ipipikit niya ang kanyang mga mata pagkatapos ididilat at muling magbabasa tapos iuunat ang kanyang mga paa. Wala siyang bakas ng pag-aalala. Habang ang lahat ng pasahero ay halos hindi mapakali sa takot, ang batang iyon ay nananatiling kalmado at walang pangamba. Kaya hindi po makapaniwala yung lalaking iyon na sa nakikita niya. Kalaunan, nakaligtas naman ang eroplano at maayos na nakalapag. Nagmamadaling bumaba ang mga pasahero, nagpaiwan sandali itong lalaking ito para tanungin yung bata. Gusto niya kasing malaman kung bakit hindi ito natakot. Nang tanungin niya ang bata, ngumiti ang bata at ang sagot, tatay ko po ang piloto. Alam niyo mga kapatid, kapag kilala mo kung sino ang may hawak ng manibela na sinasakyan mo, hindi ka matatakot kahit gaano kalakas ang bagyo. Okay? Ano man ang pagdaanan natin, kung alam mo sa puso mo, ikaw ay pag-aari ng Diyos, itatawid at iingatan ka ng ating Panginoon. Ano ang application nito mga kapatid? Hindi mo kailangang kontrolin ang buong takbo ng buhay mo. Okay? Sabi mo sa katabi mo, yun nga nakakapagod eh. Di ba, yung lahat kinontrol mo? Di ba? Dapat hindi ngumanga yung anak ko. Yung kapitbahay ko, dapat hindi ako tingnan. Di ba? Ang dami-daming iniisip. Di ba? Alam niyo po,
Ang pagtuunan mo ng pansin ay ang kilalanin mo ang tunay na may hawak sa iyo. Mag-grow ka, mag-mature ka, na alam mo na ang Diyos ang iyong Panginoon at ang iyong Diyos ang nagmamay-ari sa buhay mo. Fix your eyes on Jesus. Yan ang utos at paalaala ng Diyos sa atin. Hebrews 12:2. Itoon ang iyong pansin, pananampalataya at buhay sa Kanya sa halip na sa mga bagay sa mundo, sa mga takot at sa mga problema. Bilang author ng iyong pananampalataya, si Lord ang pinaka pinagmumulan ng lakas at pag-asa. Dahil dito mga kapatid, matagumpay mong malalagpasan ang mga hamon ng buhay, lalo na sa panahon ng kahirapan. Alam niyo ho, kapag taglay po natin yung ganong katotohanan na doon sa unang point, yung you belong to Him, posible po na kahit dumadaan tayo sa pagsubok, ay nakapag-serve ka pa rin kay Lord. Amen? Kahit dumadaan ka sa pagsubok, mga kapatid, naleles yung init ng ulo. Naleles yung takot, naleles yung pain, because alam mo, in the end, itatawid ka ni Lord. Okay? Dahil hindi ka niya pababayaan. Kaya, kung dumadaan man tayo sa mga matitinding pagsubok, sabi nga, nadinig ko, be better, not be bitter. Di ba, no? Kasi paglipas naman ng panahong yon, halimbawa, dumadaan ka, naging better ka. Then after nung pinagdaanan mo yon, ang daming nanlilibre sa'yo. Gusto niyo yon? Di ba? Ang sarap nun, di ba? Eh, sa kabilang banda naman, dumadaan ka sa pagsubok, lahat minura mo. Dumadaan ka sa pagsubok, lahat pinakitaan mo ng gaspang. Nung natapos na yung problema, ikaw lang ang hindi pinahira ng icing ng cake. Ba't hindi ako sinali? Ba't di ako pinahira ng cake? Di ba? Mga kapatid, you belong to Him. Your life belongs to Him. And He will never abandon you anuman ang mangyari. Palakpakan po natin si Lord. Number 1, always remember, you belong to Him. Number 2, you are secured with Him. You are secured with Him. Verse 2, kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog, hindi ka matutupok. Pangalawang katotohanan na pinanggagalingan, bakit itatawid tayo? Because you are secured with Him. Si Frederick Nolan, isang Irish missionary sa Africa noong 1800s. Lahat nga po ng buhay ng 1800s, say Amen. Meron din, talaga na inabot niya tayo ngayon. Alam niyo po, itong si Nolan, Frederick Nolan, ay nagkwento po ng kanyang karanasan. Karanasan na siya ay nakaranas po ng persecution sa Africa. Okay? Tinugis siya ng mga Africans dahil sa kanyang pag-share ng gospel tungkol kay Jesus. Tinugis siya ng mga Africans dahil hindi nila ito gusto. Now, he tried to run to save his life. So, siyempre, ililigtas niya yung kanyang sarili. Pumunta siya sa kabundukan at kapatagan, ngunit patuloy pa rin siyang hinahabol. Dumating sa point na pagod na siya. Hindi na niya kayang tumakbo. Alam niyo po, nakakita po siya ng isang kuweba at doon ay ibinagsak niya ang kanyang pagod na katawan. Inaasahan niya na anumang oras ay matatagpuan siya doon ng kanyang mga kaaway. Habang siya ay nasa loob at hinihintay na dumating ang kanyang mga kaaway o taga-usig na talagang desididong iligpit siya, napansin niya ang isang gagamba. Napansin niya isang gagamba na gumagawa ng sapot doon sa bunganga ng kuweba. Sa loob lamang ng ilang minuto, alam niyo, nakabuo ang maliit na insektong yon ng isang spider web sa mismong bunganga po ng kuweba. Hindi nagtagal, dumating ang mga humahabol sa kanya.
nakita nila ang kuweba at naisip nila na doon nagtago yung kanilang hinahabol. Inakala nilang nandoon. Kaya lang, sabi nila, imposibleng makapasok siya doon kasi hindi nasira yung sapot. No, hindi nasira yung sapot. Kaya, nag-iba na lang po ng landas yung mga humahabol sa kanya. Sa madaling salita, nakaligtas siya at nakabalik sa Ireland, sa bansang kanyang pinagmulan. Alam niyo po, ipinatotoo niya ang karanasang ito at ganito ang kanyang naging conclusion. Ang sabi niya, where God is, a spider's web is like a wall. Where God is not, a wall is like a spider's web. Grabe, no? Anong lesson dito, mga kapatid? Kapag ang security mo ay na kay Lord, panatag ka. Okay? Dahil hindi mauubusan ng paraan ang Diyos. Hindi mauubusan ng paraan ng Diyos. He makes a way where there seems to be no way. Ano ang application, mga kapatid? Ang mga tribulations, lahat po, dadaan talaga. Sinabi na ni Lord yan sa John 16:33. Ngunit, ang tanong, nasaan ang security mo? Ano ang nagbibigay ng kapanatagan sa iyo? May mga pagkakataon na hindi ka aalisin ni Lord sa sitwasyon. Meron talagang ganun, mga kapatid, na yung parang, Lord, tanggalin mo na, Lord, alisin mo na ito. Pero hindi ka aalisin ni Lord. Ngunit, sasamahan kanya at doon niya ipapakita sa iyo kung paano kanya ililigtas. Okay? Wala sa value ng dollar ang seguridad. Nasa pagsama ni Lord. Okay? Yes, nasa gitna ka ng problema, ngunit tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Kaya pwede bang sabihin mo sa katabi mo, hindi ka nag-iisa. Number 3 and last, you are loved by Him. Bakit ganun katindi? Bakit tayo itinatawid ng ating Panginoon? Dahil number 1, you belong to Him. Number 2, you are secured with Him. And number 3, mga kapatid, you are loved by Him. Kasi mahal ka niya. Kasi mahal tayo ng Diyos. Sa verse 4, sabi diyan, since you are precious and honored in my sight, and because, tingnan niyo, nakasulat, and because, ano sabi? Diba? Napansin niyo ba parang bitin yung verse? Mga kapatid, sinadya ko pong putulin yan. Bakit? Sapagkat narinig ko na ang kailangan kong marinig. Ano yung gusto kong marinig? Because I love you. Kapag malinaw sa puso at isip natin na mahal tayo ng Diyos, ano kaya ang pwedeng idulot nito sa atin sa mga panahong dumadaan tayo sa bagyo ng buhay? Alam niyo po, isang Sunday school teacher ang nagpa-memorize sa kanyang mga estudyante ng Psalms 23. Okay? Yung isang chapter po ng Psalms 23. Binigyan niya ang mga bata ng 1 buwan para yung buong chapter na yon ay makabisado. Ngayon, meron pong bata, si Rick, isa sa mga bata na sobrang na-excite doon sa assignment na i-memorize yung buong Psalms 23. Pero, hirap pa rin siyang makabisado ang bawat line. Nahihirapan siya. Kaya, nung dumating na po yung araw na magre-recite itong si Rick sa harap ng congregation, sobrang kaba niya. Sobrang kaba niya. At nang siya na ang tinawag, lumapit siya sa microphone at buong tapang na sinabi, "The Lord is my shepherd." Nag-pause siya sandali at nang talagang hindi niya na maalala ang kasunod, sinabi niya ng malakas, and that's all I need to know. Sabi niya, yun na, tapos na po. Kasi hindi niya na maalala. Pero ang totoo, mga kapatid, nakakatawa, pero isinasaad nito ang kabuuan ng katotohanan. Anong katotohanan, mga kapatid? Ano ang use
No? Ano ang pakinabang? Tingnan natin to mga kapatid. Ano ang pakinabang kung i-master mo ang lahat ng problema at kakulangan sa buhay? Kung malinaw naman sa iyo kung sino ang pastol na nagmamahal sa iyo. Di ba? Kasi kung minsan na ma-master natin yung mga problema at pagsubok, kaya doon tayo nagkakaroon ng ulcer, doon tayo nagkakaroon ng mga hindi natin maintindihang mood. Hello? Kasi na-master natin. Pwede bang sabi mo sa katabi mo, i-master mo na mahal ka ni Lord. Okay? Kaya napakahalaga nito mga kapatid. Minsan, tayo ang nag-iimbento ng ating problema at lumalala pa. Na late ng konti si mister, na late ng 2 minutes, siguro nakakandong. Mas mahaba ang buhok sa akin. Di ba? Gusto natin malaman ang buong plano ng Diyos. Gusto nating malinaw ang susunod na mangyari. Kumpleto ang detalye at sigurado ang outcome. Pero, kung alam ko na mahal ako ng Diyos, sapat na yon para magpatuloy ako. Kapag alam mo na mahal ka ng Diyos, sapat na yon at magagawa mong magpatuloy. Amen. Hindi na kailangang maintindihan ang lahat ng nangyayari sa buhay. Hindi na kailangang kontrolin ang bawat detalye. Dahil kung ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ang nagsabing mahal ka niya, then kaya mo siyang pagtiwalaan sa lahat ng bagay. Ang tunay na assurance ay wala sa sagot sa mga tanong mo, kundi nasa kondisyon ng relasyon mo kay Lord. Kapag alam mo na mahal ka niya, kapag alam mo yung katotohanan na yon mga kapatid, naniniwala po ako, no? Ang assurance po natin ay wala doon sa sagot, kundi doon sa katotohanan na mahal tayo ng Diyos. Hindi sa kung ano ang ibibigay ng Diyos, kundi sa kung ano ang nararamdaman niya para sa iyo. Kaya, huwag kang pabiktim dahil ang totoo, victor ka. Amen? Sabi mo sa katabi mo, huwag kang pabiktim. Dahil ang totoo, mananagumpay po tayo. Huwag mong problemahin kung kailan matatapos ang gera. Tatagal pa ba ito ng 1 month? Tataas uli next week? Diba? Hanggang kailan kaya ito? Diba? Ang dami nating iniisip mga kapatid. Sa totoo lang po, siyempre iniisip ko rin ho yan. Last, siguro 2 weeks ago, bago magtaasan ng lahat ng ito, ay namalengke ho ako. So, yung presyo ho ba mababa pa. Pero nadidinig ko na, nadidinig ko na tataas yung mga presyo. So, sabi kong ganun. Alam niyo po, yung sibuyas, dinoble ko. Yung kilo, 1 kilo, parang 2 kilo yata. Sabi kong gano'n, kasi kung tumaas man, at least may sibuyas na kami, marami. Dinagdag ako po yung sibuyas. Kasi sabi ko, pagbalik, tiyak mas mataas eh. Tumagal nga, yung sibuyas, na matagal, tagal na ubos. Ngayon, nung mamamalengke na, sabi ko, sino ba yung kasama ko? Si James yata. Ay ko na, magkano na kaya ang bilihin ngayon? Kasi talagang, pero at least nadagdagan ko na nung nakaraan. Buti na lang. Kaya lang, siyempre, kahit gaano mo dagdagan, nauubos pa rin. Tama ho ba yun? At eto na, mamamalengke ka. Alam niyo, pagdating doon, yung sibuyas nung una, 75. Nagulat ako, pag bungat-bungat ko sa palengke, ang sibuyas, 50. Sabi ko, si Mami Helen kasama ko, nakita ko 50. Alam niyo, ang dami-dami kong pinag-iisip. Kumbaga, parang yung time itong message, sabi ko, oh nga Lord, no? Parang ang daming iniisip. Pero ang point, mga kapatid, alam niyo ho, ang gusto ng Panginoon, hindi natin alam, pero kung dito tayo magpo-focus, mga kapatid, ano yung pinag-uusapan natin, una, you belong to Him. Okay, hindi naman masama na dagdagan ng sibuyas. Sabi mo sa katawa, hindi masama yun. Kasi baka pinagtawanan nyo ako, si Pastor nagdagdag sibuyas. Diba? Pero, masarap din namang isipin natin, you belong to Him. Amen?
You belong to Him. Pwede ba nating itaas ang ating kanang kamay? Lagay mo sa dibdib mo. Yung totoo, sabihin mo, you belong to Him. You belong to God, di ba? Pangalawa, you are secured with Him. You are secured with Him. Pwedeng press pa sa'yo ang isang bagay, and then eto ka ngayon. Ibig sabihin, may dahilan ng Panginoon. Bakit dumaan ka? Bakit umiyak ka ng matindi? Bakit nakaramdam ka ng matinding kaba? Then eto ka ngayon. Dahil you belong to Him, you are secured with Him, and you are loved by Him. Pwede po ba tayong tumayong lahat? Pwede ba nating ibuo sa Panginoon ang ating pagtitiwala? Ano man yan, isipin natin, ano man yung nangyari. Sabi nung isang song kanina, di ba, no, na Lord, dakilain ka sa buhay ko. Ibang Lord, kahit dumadaan ako, sa church, eto kami, marami kaming pinagdadaanan, pero sama-sama pa rin kaming sasamba sa'yo. Amen. Sama-sama pa rin kaming aabot ng tao. Why? Kasi si Jesus ang pag-asa. Jesus is the answer. Mga kapatid, salamat sa Diyos, nandito po tayo. Meron sa atin may pangangailangan na alam natin Diyos lamang ang makatutugon. Then nalaman natin ang sagot. Paulit-ulit niya nang itinawid ang tao at tayo din. Ranas po natin yan. Ibig sabihin, itatawid tayo ni Lord. Sa isang banda, bilang mga Kristiyano, maraming tao ang takot, walang seguridad sa buhay, ng kaligtasan, yung bang pag namatay, hindi nila alam kung langit sila. Pwede ba tayong magpatuloy sa kabila ng lahat ng nangyayaring ito, nasa kalagitnaan man ng mga gera o ng kung ano pa man, pwede bang magpatuloy pa rin tayo na mag-akay ng kaluluwa? Amen? Magpatuloy tayong mag-alaga ng kaluluwa sa life group natin, alagaan natin. Let us just give our best dahil kailangan ng tao ang Diyos. Come on, pwede ba nating awitan si Lord? Hallelujah. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa Kung meron kang mabigat na pinagdadaanan, declare it. Come on, declare this song. oras Nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, purihin. ka, dakilain ka sa buhay ko. Come on, ibuhos mo kay Lord. Hallelujah. Sa'y nagbabago, Diyos ka sa amin, tanging sandigan, nariyan para sa Panginoong Jesus. Panginoong Jesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko. Come on, patuloy nating awitan ng Panginoon. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Come on, declare Sa it. lahat ng oras, Sa lahat ng pinagdaanan mo, declare it. para sa Ang Diyos ay nasa iyo. Kasama mo ang Panginoon. Siya ang nagmamahal sa iyo. ka, dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Sa tanging sandigan. tanging sandigan, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko, aming Ama. Kapatid, nais kitang kausapin ngayon. Kamusta ka? Natatakot ka ba? Confused ka ba? Yung bang hindi mo na alam kung ano ang iyong gagawin? Isipin mo ito, ilang beses ka nang itinawid ng Diyos. Ilang beses ka nang muntik bumagsak, pero hindi niya ipinahintulot, kaya nakatayo ka pa rin.
At kung may plano pa ang Diyos sa buhay mo, sigurado ako meron, walang problema, walang giyera, walang krisis ang makakapigil sa Kanya na itawid ka. Amen. Kung marami kang tanong, bakit sila? Bakit ako? Parehas naman kaming Christian. Kung marami kang tanong, pero hindi mo kailangang malaman ng lahat. Sapat nang alam mo kung sino ang may hawak sa iyo. Kaya lumapit ka sa Kanya, magtiwala sa Kanya, at panghawakan mo ang katotohanan ito. Ikaw ay sa Diyos, kasama mo ang Diyos, mahal ka ng Diyos. Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon? Anuman ang pinagdadaanan mo ngayon. Di ba? Krisis man yan, problema sa pamilya, takot sa kinabukasan, o personal na laban. Tandaan mo, ang hindi nagbabagong katotohanan, sagot ka ng Diyos. Come on, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, Nariyan para Panginoong Jesus. Panginoong Jesus, purihin Ka, dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, di nagbabago. Diyos ka sa amin, tanging sandigan. Nariyan para sa amin, Panginoong Jesus. maghari ka, Magliwanag ka sa buhay ko, aming Ama. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong mga salita. Lord, ilalaban po namin ang magpatuloy na magtiwala sa iyo. Ilalaban po namin ang patuloy na makapakinig sa iyo. Ilalaban po namin ang patuloy na pag-usapan ng iyong mga salitang ito sa aming mga small group, sa aming mga life group. Lord, patatagin mo po ang aming buhay sa pamamagitan ng iyong mga salita na amin pong mapagbubulay-bulayan. Salamat, O Diyos, pinupuri ka namin sa araw na ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang Diyos. Everybody say, Amen.